Hello guys, good morning. Magawa tayo ng paninda. Ayan guys, ang aking paninda. Maha. Yan, tsaka mani. Ang kwento ko sa'yo, naniniwala ba kayo guys sa mga Santa Claus? Nung bata kami guys, hindi kami talaga magkakasawang magkakapatid guys. Hindi kami magkakasamang tatlo. Sa iba-ibang bahay din nakatira yung mga ano ko guys, kapatid. Yung ate ko guys, nasa ano yun, sa Guwa. Kay Auntie Noemi. Doon siya nakatira. Tapos guys, si Kuya 7 ko naman guys, nakatira siya sa ano, sa Pampanga. Doon sa mami ni, ano, sa nanay ni, sa mama ni mami. Kay Laima. Si kuya ko guys, magkita kami guys, tuwing ano lang guys, tuwing may okasyon, katulad ng Pasko, tsaka Bagong Taon, tsaka Fiesta ng San Rafael. Tapos guys, si Ate Elsie ko naman guys, tuwing Sabado o Linggo lang kami nagkikita guys. Ay, nung iniwan ako ng mayong guys, nung iniwanan ako, nag-iiyak na naman ako guys. Iyak ako nang iyak nung iniwanan ako nila. Lalo na yung Ate Elsie ko guys. Umiiyak ko lagi guys. Nung umalis si Ate Elsie. Kasi guys, parang nahihirapan ako yung guys nung bata ko. Parang natatakot ako na mag-isa. Yun ang feelings ko guys. Tapos pag napasyal yung ate ko guys, malayo pa lang siya guys, guys, nag-iiniyak na ako guys noon, tulo na daw yung uhog tsaka luha ko nung guys, sabi ng ate ko. Pag kinikwenta niya yan sa akin guys, nung maliit pa ako guys, nung kami magsama na guys. Tapos guys, ang pang-alaw niya lang sa akin guys, pang-alaw niya sa akin candy. Sabi niya nga yan. Sabi ko na nga ba, dulce lang katapat mo malo eh. Hindi lang daw yung katapat ko guys. Tapos yun, alam niya na nagganon ang pang-alo niya sa akin guys. Nang pagkaalis siya, sinabi niya sa akin, di ba gusto mo ng kindilo? Sabi niya ganyan. Pagka iiyak pag-aalis sa kulo sabi ng ate ko. Marami akong dadalhin sa yung kindi pagbalik namin. Tapos talaga te, sabi ko, babalik ka? Oo, malapit lang naman ako dito sa iyo, hindi naman ako malayo, sabi ng ate ko. Tapos guys, okay na kami guys, kasi nga ganun yung ate, sabi ko ng ate ko, babalik siya at malapit lang. Tapos nun guys, kami naman nagpunta doon sa sa Guwa. Kasi si Lula ko ngayon, mahilig magsimba yun. Minsan sa Tigaon ka magsimba, minsan sa Guwa. Tapos doon kami natulog sa kanila. Kasi anak ni Lola yun, si Auntie Noemi. May time na kami naglaro ng ate ko guys. Tapos may time na kami magkatabi matulog. Ganon na lagi guys. Kaya di na ako naiyak guys. Tapos binibigyan ako ng ate ko ng mga damit niyang pinaglumaan guys. Gaganda yung mga damit ng ate ko dati guys. Mga dress siya. Na may mga borda na mga bulaklak na pink. Tapos guys, ganun lang lagi ang sitwasyon. Sila pupunta, kami pupunta. Tapos yung kay Kuya Pitong naman guys, kay Kuya 7 naman guys, napunta naman kami nila mama doon guys pag Pasko, bago magpasko nagpunta na kami doon ni mama. Tapos guys, masaya na ako guys kasi kasama ko na si kuya ko noon guys. Tapos guys, yung pag Pasko doon guys, maraming pera doon. Kahit hindi mo kamag-anak yung mga tao doon guys, kakilala, mano ko lang guys. Bigyan ka ng pera guys. Daming pera.
Tapos, si kuya ko, ang pang-uto naman sa akin para matulog ako guys. Ang pang-uto niya sa akin guys, yung ano ba tong prutas na yun, yung makopa. Ay, ang lalaki pa naman nun guys. Si kuya ko guys, marami yung coins, mga binching ko. Nilalagay niya sa platera ng ganon. Sabi niya, matulog ka lo ng tanghali. Pag di ka natulog, di kita bibilan ng ano, ng makopa. Kaya natutulog ako guys ng tanghali. Para bilhin ako ng kuya ko ng makopa. Pag gising ko yung guys, isang plastic ng makopa yung ano, dala ng kuya ko. Tapos ang ano pa guys, ang pupula na ang lalaki. Ang tagal ko na ubos yung kain ng kain guys. Tapos guys, yung bahay na yun guys, ano yun eh, up and down. Tapos yun sa may ano ko natulog ng kwarto, sa may tabing hagdanan guys, nung gabi. Tapos guys, nung natulog ako dun guys, maaga pa kasi ako nakatulog yun guys, siguro mga alas 8 guys. Mga nagising siguro ako mga alas 10 ganyan guys. Giniginaw ako guys, ba sarado naman yung ano, yung bintana, tsaka yung ano, hindi ko naman din binuksan yung ventilador kasi ayoko nga ng malamig. Tapos guys, nung ano nagising ako, giniginaw ako, tapos umubo ako, nakaharap ako sa bintana guys. Tapos may kurtina yung guys, yung jealousy yun guys eh. Tapos guys, may nakita ako doong ano, nakaputi sa labas guys. Pag tinitingnan ko guys, kinikilabutan ako dahil pati yung pangako na katog-katog sa ano, tapos ginangangatog yung buong katawan ko, pati tuhod ko guys. Ginawa ko guys, sinila ko yung ano, yung sa pinanghigaan tsaka ng ano, isang unan tsaka kumot. Tapos kilinatag ko sa gilid ng kama guys. Tapos nagtaklob ako doon guys. Tapos nangangatog na ako nung guys eh. Nangangatog ako guys. Pinakikiramdaman ko guys yung mga gumagalaw, yung mga yabag. Natakot lalo ako guys nung ano, may yabag na palapit sa pintuan. Palapit sa pintuan guys. Tapos biglang nagbukas. Tawa ko si lalim lang ko at pagalaktot ako guys. Ganun ako guys. Tapos guys, ano guys, biglang salita, bakit ka natulog sa baba? Kuya, di naman natatakot ako. Dito ka sa tabi ko matulog. Sabi ganun. Tapos, sige na, matulog ka na pala. Umahan ka na. Tapos guys, higa na ako, nakatagilid ako, nagtaklob ako ng kumot kasi natatakot nga, tsaka ginigilaw ako guys. Tapos guys, nung pagising ko, pumunta ako doon sa labas, doon sa ano, sa tapat ng bintana. Pero guys, ano yun eh, halamanan. Tapos ang taas ng bakod. Kung may aakyat doon ng tao, tutusok yung ano yun, tiyan. Alam ko walang mga has na umakyat doon sa bakod. Kasi may gigit marinig ang ingay. Sabi ng kuya ko, ano ginagawa mo dyan, Malo? Paano kuya, tinitingnan ko yung ano, kung may sampayan dito. Kasi kagabi may ano eh, may nakita akong puti dyan sa labas. Ay naku Malo, tumigil ka, kinikwento ko. Sabi niya, hindi kilabutan tuloy ako sa mga pinagsasabi mo. Sabi niya ganyan guys. Tapos guys, eto guys, pang arjud ko lang to sa lamin. Arjud lang. Bagay ba? Wala naman tong grado. Salamin ko. Tapos guys, yung kapitbahay nila doon guys, pag mga umaga guys, tinatawag ako guys, kain ako sa kanila, pinapainom ako guys ng kape. Kape yung may gatas yata, ang sarap ng kape nila guys, tapos tinapay. Tapos binibigyan niya ako guys ng pera. Tuwing umaga yun guys. Tapos minsan guys, pinapauwi niya pa yung tinapay. Kaya binibigyan ko si kuya ko. Sabi niya, kuha yan. Yun, binigyan ako ng kapitbahay. Tapos sabi ng mga kapitbahay, ang bait ka ng batang yan. Tsaka magalang pa. Sabi itong ganun.
Tapos guys, nagganon lang lagi ang sistema namin. Napunta doon si kuya, nauwi sa Bicol, si ate nakiganon. Tapos guys, yung magpapasko naman, nasa Bicol naman kami guys. Sabi ng mama ko, mag-pray na kayo. Sabing ganyan. Pray na kayo kasi si Santa Claus, sabi niya. Sabi niya yung ano, kung anong hiling nyo kay Santa Claus. Pray naman kami, gluhod kami sa altar. Dami-dami gusto namin ganito ganyan. Tapos yung ano naman guys, yung si mama kasi guys, may dalawa yung anak guys dati. Si Nuno tsaka si Nanet. Pero si Nanet nasa Pampanga yun, na doon alaga ng mga lola niya doon. Pero nung time na yun guys, nasa bahay siya. Doon sila sa mama niya. Tapos yun, tatlo kami nagpipray doon kay God na ano, kung anong hiling namin. Pero narinig naman nila yung hinihiling namin, kaya yun ang nilagay nila sa medyas namin guys. Tapos nung nung umaga ng Pasko yun guys, tinignan na namin yung mga namin medyas. Tuwang-tuwa kami guys. Kaya ang hiling ko ngayon kay God, ano yun eh, gusto ko yung chocolate na pera. Chocolate na pera. Tapos isang ganyan, isang bungkus. Ang nakalagay sa ano ko, yung parang nasa net siya guys. Tapos guys, manika. Tsaka apple. Ang apple dati nung bata ko guys, sobrang laki. Tapos ang sarap-sarap ng lasa. Masarap dati ang pagkalasa ng apple nung bata ako eh. Aw ko bakit ngayon iba na. Tapos doon naman daw guys sa kala Ate Elsie ko guys. Si Ate Elsie ko guys, matakaw yun eh. Ang sako daw yung nisabit sa hagdanan. Hiningi niya daw yung soft drink, tinapay. Soft drink tsaka tinapay. Isang balot na panyo nilagay. Tsaka soft drink na malalaki. Nakakatawa guys, pag bata pa talaga no. Pero na sumunod na Pasko guys, dahil bata nga ako, mausisa, gusto ko malaman kung sino si Santa Claus. Doon sa bintana ng lola kong tinutulugan ko guys, may yun, may bintana, yung imbis na gyalas siya, siya kahoy. Sinilip ko, patay naman yung ilaw sa labas. Patay yung ilaw sa sala. Habang narinig ko nagbubulungan si Papa tsaka si Mama habang lalagay sila sa medyas. Curious talaga ako guys. Kasi Santa Claus. Kita ko sila Mama tsaka si Papa lang naglalagay. Kahit hindi naman pala totoo yung Santa Claus. Sabi niya, huwag ka na lang maingay. Kayo lang pala yun si Santa Claus eh. Kaya sabi ni Mama, huwag daw maingay kasi yung dalawang bata. Dahil yun ang paniniwala nila guys, na may Santa Claus. Kaya kakatawa. Siguro guys, sa ibang lugar yon. Kasi sa atin naman guys, walang snow. Saan ba nakasakay si Santa Claus, diba? Hila-hila siya ng reindeer. Tapos nang kasakay siya sa kayan niya. Dito sa Pilipinas, walang reindeer dito. Walang Santa Claus. Baka manananggal yun. Lumilipad sa gabi. Sa gabi. Hindi si Santa Claus. Thank you for my watching. I love you.